Hello, good morning, good evening, and good afternoon, everyone. It's been a while na jud. Char. So, kani siya na video kay explain na ko on how to make thematic analysis. So, mo ni siya ang template sa thematic analysis. Example ni siya sa senior na ni-graduate na last year ata. So, since naman tay upat ka main question, so upat ka buok ang ato ang himuon na thematic analysis. So sa example ani sa senior kay muni lahang question number 1 up until dinhia. And then question number 2 na ni nila. So each main question kay najud na siya isa ka emergent na theme. Each main question. Yun. So, ang paghimo nato og significant statements, like for example, ani sa ilaha, ang significant statement kay dapat basahon jud ninyo ang answer nila sa sa katong gihimo gud nato na docs na pag-transcribe. Dapat basahon jud to nato carefully and then mag-highlight ta og important na response nila na significant jud na makatabang sa ato ang research. So, kanina example sa ilaha, ang participant 1, kay ang ingon daw niya kay pag you're part of this community, you're really talented. And then, ingon po ni participant 8, LGBT are creative and very fun. So, medyo related silang duha. So, if related silang duha, itapad jud na sila ang ilahang response sa participant 1 o participant 8 itapad na sila aron maka-formulate ta og meanings. Ang meanings nila kay each response ni nila ha, each response. Ang each response nila butangon na tog meanings. Okay? So ang purpose nga nung itapad jud ni sila kay since same man sila thought aron ma-create nato ang cluster of themes. So, kaning cluster of themes, LGBTQ are known for being talented and creative. So, same sila og thought. Kani silang duha. Ang thought ani nilang duha kay same din niya sa cluster of themes. So, important jud na itapad silang duha if same sila og thought or idea. And then, another na po, another thought and idea. Ingon ni participant 8 na it is very evident in the LGBTQ community na madami silang mabigay. And then, meaning na po each niya sa response, formulate meanings, and then dito naman, according ni participant 2, ang mga bayod ay or mga parts sa LGBT is na po di ay chance maging parte sa mga ingana taas-taas na standards with yung mga president and vice president. So, same sila og thought. So, itapad jud ni silang duha aron maka-formulate ta og cluster of themes. Kani siya kay nag-relate jud ni siya dinhiya. So since so pwede pod siya more than 2 like same sa ilaha 1 2 3 4. So upat ka book ang same thought nila. So okay ra siya more than 2 ganon or 5 any. So, ayon. Itapad siya kung pag same og thought aron mahimuan nato og cluster of themes. Also pud guys, kay if nakabisaya pud gani ilang response kay sa ubos ana kay naka-translate. Ganon. So nag-gets ang paghimo sa cluster of themes ug ganong important jud na magtapad ang same og thought. Okay? Okay. So, muna siya ang first thought, second thought, third thought, fourth, and fifth thought. Ganon. Also, sa tanan na formulate na cluster of themes, 1, 2, 3, 4, 5, kana sila na 5, himuon na siya og isa ka emergent na theme, Sunshine in the Darkness. Kani siya na Sunshine in the Darkness kay broad term ni siya sa 5 ka cluster of themes.
ingana siya pagbuhat. And then same goes with the rest of the question. Also guys, ang pag-divide po di ay sa tuang group kay since naman tay 4 main question, same gihapon sa tuang pag-divide sa interview. So mag-group ta into 4 groups. So duha ka persons ang maghimo sa isa ka question and then duha na po sa second question. So unta guys, nasabtan ang sa paghimo sa thematic analysis kay di po kayo ko how mag-explain. Okay? Chat lang mo sa GC. Bye!